Paano kung bigla kang nagka-emergency? For example, kailangan mong magbayad ng bills, may medical expense, o gusto mong bumili ng gadget pero wala kang sapat na cash ngayon. Minsan, hindi rin option ang mangutang sa friends or family kasi ayaw mo rin silang mag-worry. So ang tanong ng iba, ano yung mga apps na pwedeng gamitin para makakuha ng installment or quick credit? Isa sa mga pinagkakatiwalaan ay ang Bilis, isang buy now, pay later at online installment app. Pero syempre, maraming tanong ang users. Sulit ba talaga ito? Mabilis ba ang approval? May hidden charges ba? At ano ba talaga ang experience ng mga gumagamit nito? In this video, iisa-isahin natin ang positive at negative feedback at kung para kanino ba talaga ang Bilis. Ang Bilis ay isang financial app sa Pilipinas na nagbibigay ng installment options at cash loans sa mga qualified users. Sa kanilang advertised features ay pwede kang makaloan from 200 up to 40,000 pesos, installments up to 24 months at may interest na as low as 3.49% per month. Simple lang yung idea niya. Imbes na magbayad ka ng full amount agad, pwede mong hatiin sa monthly installments. It depends sa approved credit limit at terms mo. So parang digital credit line siya na pwede mong gamitin kapag kailangan mo ng flexible payment option. Pero tulad ng ibang lending apps, hindi ito free money. May interest, fees, at repayment terms na dapat intindihin. Bago gamitin ang kahit anong loan app, isa sa pinaka-importante na tignan ay kung legal ba ito at regulated. Base sa available public records, ang Bilis ay SEC registered. Kasama rin ito sa list of recorded online lending platforms ng SEC. Isa rin itong CIC submitting and accessing entity, meaning involved ito sa credit reporting system ng bansa. Lilinawin natin, hindi ibig sabihin ng SEC registered ay perfect na ang service o walang risk. Ang ibig sabihin lang nito, legal silang operating at may regulatory oversight. Kahit ganon, responsibility pa rin ng user na intindihin ang terms bago umutang. Pagdating sa user experience, may ilang consistent na positive feedback tungkol sa Bilis. Number 1, mabilis ang application process. Maraming users ang nagsasabi na hindi na kailangan ng maraming documents o mahabang pila. Usually, online lang lahat ng process. Number 2, madaling gamitin ang app. Yung interface daw ay simple lang. Number 3, flexible installment options. Pwede mong hatiin ang payments depende sa approved terms mo. Number 4, credit limit increase over time. May mga users na nagsasabi na nagsimula sila sa maliit na credit limit pero tumataas ito kapag consistent at on-time ang payments. So para sa responsible borrowers, pwedeng maging advantage ito in the long run. Ngayon, dito naman tayo sa mga concerns ng users. 1, interest and fees. Isa sa pinaka-common na reklamo ay ang total cost. May mga users na nagsasabi na kapag pinagsama ang interest at fees, mas mataas kaysa sa expected nila. 2, low initial credit limit. May users na di-discourage kasi maliit lang ang unang credit limit. Pero sa maraming lending platforms, normal ito kasi kailangan muna i-assess ang repayment behavior. 3, approval is not guaranteed. Kahit complete ang requirements mo, may chance pa rin na ma-reject. 4, expectations versus reality. May users din na umaasa ng instant malaking loan pero hindi ito agad nangyayari, lalo na sa bagong users. So kailangan talaga ng patience at consistent payment history. Sa totoo lang, hindi para sa lahat ang Bilis. Bagay ito sa mga taong may stable income, kayang magbayad on time, may clear na purpose sa loan, hindi impulse spending. Gustong magkaroon ng flexible payment option, pero hindi ito ideal para sa walang stable income, walang clear plan kung paano babayaran ang loan. Gumagamit lang para sa unnecessary purchases. The important reminder is, ang loan ay hindi extra income. Ito ay responsibility na kailangan bayaran. And the final verdict is, ang Bilis ay isang legit at widely used na buy now,
pay later at lending app sa Pilipinas. May strengths ito tulad ng madaling application, user-friendly app, flexible installment options, potential credit limit increase. Pero may downsides din tulad ng interest and fees na dapat i-check mabuti, low starting credit limit, approval uncertainty. Dahil kahit gaano kaganda ang app, ang financial discipline pa rin ang pinaka-importante. And that's it. If this video helped you, huwag kalimutang i-like, share, and mag-comment sa video na ito. At kung gusto mo pa ng honest reviews ng ibang lending apps sa Pilipinas, i-comment mo lang kung ano yung gusto mong next na i-review. See you sa next video.